Sa deliberasyon sa 2027 National Expenditure Program, may nasilip na agad ang isang senador na pondong kulang sa detalye ang paggagamitan. Natalakay rin ang plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na gumamit ng artificial intelligence laban po sa katiwalian. Kung paano yan, alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Salamat. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Senate Committee on Finance, tinanong ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Anti-Money Laundering Council, ano raw ba ang ginagawa nila para mas mabantayan ang korupsyon, gaya ng naranasan sa flood control anomaly, na yung bulto-bultong pondo ng gobyerno na withdraw ng ganun-ganun na lang ng ilang tiwali umano. Tugon ng BSP, gumagamit na raw sila ng artificial intelligence para dito. Nakita ho namin na napakadaming transaction na pumapasok sa bangko, lumalabas sa bangko, na hindi na-detect ng AMLAC. Nahirapan kami sa trabaho namin. Although nakalabas naman tayo sa grade list last year. Pero kulang pa rin yon. Ngayon, meron na kaming kinukuhang AI na nakakatulong sa pag-analyze, nakakahanap ng mga red flags dun sa mga STRs at saka mga CTR. Ang DBCC briefing ay sinasagawa bilang pagsisimula ng deliberasyon sa 2027 National Expenditure Program. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito, gagawin daw nilang bukas ang deliberasyon at walang itatago sa publiko. Our mandate for next year's budget is clear: to restore the people's trust in the budget process and ultimately to restore their trust in government. Pero ngayon pa lang, may nasilip na si Senador Panfilo Lacson na lump sum sa proposed budget o yung pondong kulang sa detalye kung para saan. Pero may nakita kaming 180 million each. Intended lump sum po ito kasi intended for all 17 regions, evacuation centers. Wala man lang naka-specify saan lugar sa region, ilan ba yung regions na marami na evacuation centers, walang specifics. They are still being identified by the OCD, but we'll be working with the DPWH if possible during the course of the discussion of the budget, the list can already be provided. Inusisa rin ng mga senador ang mataas na presyo ng bilihin. Ayon sa BSP, dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, bumilis ang inflation kung kaya't dama hanggang ngayon na mas kaunti ang nabibili sa budget ng pamilyang Pilipino. Ang masaklap, aabutin daw ng 2 taon bago ito bumalik sa dati. For 2026, inflation could average 6.4% this year. Next year, 4.5%. And then in 2028, 3.1%. So it could take a little bit time before we see inflation going back again or averaging again close to the target of 3%. Susog naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas madali kung uunahing pababain pa ang presyo ng bigas para dama agad ng mga Pilipino. Rice is very special. Ang rice kasi, ang tawag namin din, salient price. Napapansin ng mga tao yung presyo ng bigas. Na-affect yung expectations nila. Mas mabuti, itaas natin yung productivity ng ating agriculture para mas malaki ang production natin ng rice. Pagdating naman sa huminang piso kontra dolyar, sinabi ng BSP na walang madaling solusyon dito. Kanina, nagsara na naman ang palitan ng piso sa bagong all-time low na 61 pesos and 88 centavos kada dolyar. Pwedeng pigilin para bumagal pero hindi kayang pigilin hindi kayang i-fix, hindi kayang 60 pesos, ganun lang, hindi kaya yun eh. Mauubusan tayong reserves. Maubusan tayo ng dollars. Pero kung mga mabagal, hindi naman masyadong inflationary. Pero sana, lumakas ang exports natin. Kulang na kulang eh. Isa raw sa nakikita ng mga opisyal na pag-asa sa hinaharap, ang kontrobersyal na Pax Silica project na itatayo sa New Clark City. Gumawa tayong paraan na palakasin ng exports. So yung halimbawa, yung Pax Silica, maaring makatulong sa exports yan, pati yung Luzon Economic Corridor, mga nakatutok naman yan sa exports eh. Pero baka it may take some time before we can do it.
Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.